Mga idol, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat at nandito na naman tayo for today's video. Ito pang malupitang idea na naman ng negosyo. Ito ang malupitang strategy nila sa Thailand. Umuutang sila ng sasakyan para gawing pang negosyo at sasabitan nila ito ng mga sari-saring gulay, prutas at iba't iba pang mga sari-saring produkto na pinagkakakitaan. Daily needs ng mga tao, essential, ika nga. Ang ganitong diskarte ng negosyo ay di mo na kailangang magrenta ng pwesto sa palengke o pumisto sa mga tabi-tabi. Kasi ugali na ng mga tao kahit sa Pilipinas ay yung tatama rin tayo pumunta ng palengke o mamili. Itong strategy nila ay napakaganda. Kasi ang kagandahan rito, if once na nakilala ka na sa isang village o sa isang lugar na ikaw ay nagninegosyo ng ganito, ikaw ay aabangan na ng mga tao. At sila, umuutang sila rito ng mga sasakyan para gawing negosyo. Hindi katulad dito sa atin sa Pinas na uutang ng sasakyan para ipagyabang. Tapos ng ilang buwan, ay hindi na makakahulog at maiilit ng bangko. At yun ang kadalasang nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Napakaganda rin ng ganitong uri ng negosyo kasi yung hinuhulog nila sa sakyang buwan-buwan ay dito na nila kinukuha. At syempre, less expenses kasi hindi na sila naguhulog ng pwesto sa palengke. Ang ganda talaga ng ganitong negosyo, di ba? Ang kagandahan pa sa kanila kasi yung mga mahihirap ay pinauutang talaga ng bangko, ng mga pangpuhunan. Hindi katulad dito sa atin na pagka mahirap ka ay mahirap ka talaga at lalong maghihirap ka kung wala kang trabaho. Kaya mga idol, ano pang hinihintay natin kung may pagkakataon, kung may mga luma kayong sasakyan dyan, lalo kung pick up, ayan, gawin na nating pang negosyo. O yung may mga kariton dyan, o may motor, o may tricycle, ayan, pwede na nating umpisahan para gawing negosyo na katulad ng strategy ng Thailand. Ayan si Kuya, tingnan nyo, napakalupit ng kanyang idea. Ayan, napakasimple lang pero kumikitang kabuhayan talaga. At ayan, marami na siyang mga mamimili. At ang kagandahan pa rito mga idol, yung kanyang mga tinitinda ay talagang masasabi nating malilinis kasi mga naka-plastic na to. Hindi na madadapuan ng langaw o anumang insekto at hindi na rin maaalikabukan. So napakaganda talaga. At kung bibili ka dito kay Kuya, ay mamimitas ka na lang ng mga gusto mong bibilhin. Kasi sari-sari yan. At ang pagkakaalam ko dyan, kasi itinanong ko sa kanya, bawat plastic dyan na nakasabit ay naglalaman ng 1 kilo. Kaya kung bibili ka ng kalahati, ay hahatiin mo na lang yan. At curious lang talaga ako sa nakikita ko kasi kahit kotse ay ginagawa nila itong panghanap buhay. Ganito talaga katindi ang strategy nila, kaya sila yumayaman. Kaya karaniwan ng mga taga-Thailand ngayon ay sagana na sila. Hindi tulad dito sa atin sa Pilipinas, kung samantala tayo nga ang nagturo sa kanila kung papaano umangat ang kanilang bansa. Sa ngayon, tayo naman ang tinuturuan nila ng ganitong mga strategy. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, iba yung thinking ng mga tao. Halos gusto nila yung isusubo na lang. Bibira na sa atin dito ang masipag at karamihan ay tamad. Kaya lalo tayong nababaon sa kahirapan. Tandaan nyo mga idol, na kung hindi tayo magtsatsaga, ay wala tayong malalaga. Kaya tandaan nyo yan mga idol ha. Ika nga sabi nila, kung walang apam, walang susi ng kahirapan. Kaya sana all may apam. Makahanap na nga ng apam.